Sa mga nakaraang buwan, ang Pilipinas ay nagsagawa ng mga tuloy-tuloy na aksyon upang maisakatuparan ang matagal ng plano na ipakilala ang paggamit ng nuclear energy sa pambansang power grid. Ang inisyatibong ito ay nagtipon ng mga pinuno ng pamahalaan, mga eksperto sa enerhiya, at mga pandaigdigang katuwang upang bumuo ng ligtas at responsabling sistema na itinuturing ng marami bilang isang mahalagang yugto sa paghahangad ng bansa ng matatag at pangmatagalang seguridad sa enerhiya. Sa mga oras na ginanap sa Maynila, nagtipon ang mga kinatawan mula sa Department of Energy, pribadong sektor at International Atomic Energy Agency para sa isang workshop na tumalakay sa nuclear power infrastructure at financing. Sinabi ni Energy Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo na ito ay isang makasaysayang sandali dahil ang talakayan ay makatutulong sa bansa upang makabuo ng matatag na mga plano na magtitiyak na ang mga proyekto sa hinaharap ay magiging kapaki-pakinabang at ligtas. Binigyang diin sa workshop ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng pamahalaan sa pamamahala ng pinansyal at operasyonal na aspeto ng mga nuclear investment at ang pangangailangang pagsamahin ang inobasyon at responsibilidad. Nagkaroon ng panibagong direksyon ang mga plano ng bansa sa enerhiya matapos maglabas ang Department of Energy ng isang circular na nagtatakda ng malinaw na mga pulisya para sa unang komersyal na nuclear power plant ng bansa na tinawag na Pioneer NPP. Sinabi ni Garin na ang bagong framework ay nagbibigay ng priority dispatch sa pasilidad at ng mga insentibo para makahikayat ng mga mamumuhunan. Sa loob ng 3 buwan mula sa paglabas ng patakarang ito, inaasahang makikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Finance at Maharlika Investment Corporation upang ayusin ang mga modelo ng pondo at ihanda ang pambansang grid para sa integrasyon ng nuclear power. Binigyang diin ni Garin na ang proyektong ito ay isang malinaw na pahiwatig na handa na ang Pilipinas na tanggapin ang paggamit ng nuclear energy sa responsable at maayos na paraan. Ayon sa kanya, ang nuclear power ay makapagbibigay ng matatag at tuloy-tuloy na kuryente na susuporta sa mga renewable source at magtitiyak ng sapat na supply ng enerhiya para sa mga kabahayan at industriya. Sa mga oras na ito, nagsisimula na ring magpahayag ng interes ang ilang lokal na pinuno hinggil sa posibilidad na maging host ng mga susunod na nuclear facility. Sa Pangasinan, sinabi ng mayor at vice mayor dun na bukas ang kanilang bayan sa ideyang ito at higit kalahati ng mga residente ay lumagda sa petisyon ng pagsuporta kapalit ng benepisyo tulad ng libreng kuryente. Binigyang diin ng 2 opisyal na ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan ang pangunahing isa sa alang-alang. Ipinaliwanag naman ni Dr. Arcilia, Direktor ng Philippine Nuclear Research Institute, na ang bagong batas na Philippine National Nuclear Energy Safety Act ay nagsisiguro ng mahigpit na regulasyon sa pamamagitan ng pagtatatag ng Philippine Atomic Energy Regulatory and Safety Authority o PhilATOM. Ang ahensyang ito ay magiging independent body na magbibigay ng lisensya lamang kapag napatunayan na ang bawat yugto mula sa konstruksyon hanggang operasyon ay sumusunod sa mga pamantayang pangkaligtasan ng International Atomic Energy Agency. Taon na ang nakalipas ng isulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ganitong direksyon sa pamamagitan ng pagpirma ng isang executive order na opisyal na nagsama ng nuclear energy sa energy mix ng bansa. Sa utos na ito, inatasan ng isang interagency committee na pag-aralan ang posibilidad ng pagbubukas muli ng Bataan plant na matagal nang hindi aktibo. Sa mga oras na may mga pangkat na naghayag ng pag-aalala tungkol sa halaga at praktikalidad ng mga proyektong nuklear, iginiit ng mga opisyal ng pamahalaan na ang bawat aksyon ay nakabatay sa mga internasyonal na pamantayan at mahigpit na safety protocols. Para sa marami, ang kasalukuyang pag-usad ay sumisimbolo ng panibagong pangako ng bansa na magkaroon ng abot-kaya at maaasahang enerhiya para sa mga susunod na henerasyon. Isang adhikaing hinubog ng pagtutulungan, maingat na pagpapasya at tuloy-tuloy na pag-unlad. Well, isang mabilisang balita muna tayo mga kapupong patungkol sa nangyari kagabi ha. Sa mga hindi nakakaalam ay ika-50 anibersaryo na ng Thrilla in Manila. Which is kung hindi ako nagkakamali ang apo mismo ni Muhammad Ali ang isa sa mga lumaban kagabi. Pero bago ang lahat kasi mga kapupong merong isang pangyayari ang hindi inaasahan at biglang kumalat ngayon sa internet.
Yes, mga kapupong, sa mga oras kasi na pumapasok sa venue, itong si PBBM merong mga kumakalat ngayon na videos na maririnig niyong merong hindi lang isa, kundi ilang mga Filipino ang sinigawan nitong si President. At isa sa mga sigaw na kumakalat ngayon ang sigaw na, "Ikulong na yan!" Well, ano ang masasabi niyo sa pangyayari na yan kagabi mga kapupong? Anyway, ito pa yung kabuuan ng balita. Sinabi ni Pangulong Marcos na buong suporta ang ibibigay ng kanyang administrasyon sa paggunita at inatasan ang mga ahensya ng pamahalaan at mga kaugnay na institusyon na makibahagi sa selebrasyon. Kasama si Pacquiao, kanilang binuo ang tinatawag na Thrilla in Manila 2, isang event na naglalayong parangalan ang nakaraan at bigyang daan ang kinabukasan ng boxing sa bansa. Layunin nitong ipakita na ang Pilipinas ay patuloy na tahanan ng mga atleta na may disiplina, dedikasyon at puso sa larangan ng sports. Sa mga oras na papalapit ang malaking kaganapan, umangat ang atensyon ng publiko kay Eman Bacosa, isang batang boksingero mula sa General Santos City. Siya ay kilalang anak ni Pacquiao at isa sa mga batang hinuhubog ng dating kampyon upang sundan ang kanyang yapak. Sinabi ni Eman na labis siyang nagpapasalamat sa mga aral at payo ng kanyang ama, lalo na sa disiplina at kababaang loob na kailangan sa bawat sagupaan. Sa kanyang undercard match, humarap si Bacosa kay Nico Salado na may record na 2 panalo, 1 talo at 1 draw. Bago ang sagupaan, dala ni Bacosa ang malinis na record na 6 na panalo, 8 talo at 1 draw, kasama ang 4 na tagumpay sa pamamagitan ng knockout. Sa mga oras na nagsimula ang bakbakan, ipinakita ni Bacosa ang kanyang kumpiyansa at tiyaga. Sa ika-4 na round, tumama siya ng malinis na kaliwang suntok na nagpahina sa kanyang kalaban. Bagamat nagpatuloy si Salado sa pakikipagsagupaan, nanatiling kalmado si Bacosa hanggang sa huling bahagi. Matapos ang laban, lumabas ang hatol ng mga hurado pabor kay Bacosa na nagbigay sa kanya ng panibagong tagumpay at nag-angat ng kanyang record sa 7 panalo, 8 talo at 1 draw. Sa kanyang pananalita pagkatapos ng sagupaan, sinabi ni Bacosa na ipinagpapasalamat niya sa may kapal ang kaligtasan at lakas na ibinigay sa kanya. Pinuri rin niya ang kanyang team, pamilya at mga taga-suporta sa walang sawang tulong at inspirasyon. Sa mga oras na ginaganap ang event, si Manny Pacquiao ay hindi lamang isang taga-masid, kundi isa ring tagapagtaguyod ng bagong henerasyon ng mga boksingero. Bilang promoter at tagapayo, aktibo siyang gumagawa ng aksyon upang tiyakin na ang Thrilla in Manila 2 ay hindi lamang isang paggunita, kundi isang simbolo ng pag-asa para sa mga batang atleta. Sa tulong ng pamahalaan, layunin ng proyekto na itaas ang antas ng lokal na sports at ipakilala sa mundo ang talento ng mga Pilipino sa boxing. Sa pagdating ng ika-29 ng Oktubre, ramdam ang sigla sa paligid ng venue. Ang makasaysayang lugar ay muling magiging saksi sa bagong kabanata ng Filipino boxing, isang pagsasanib ng nakaraan at kinabukasan. Sa tulong ng pamahalaan, sa pangunguna ng isang pambansang alamat at sa determinasyon ng mga bagong mandirigma ng ring, muling pinatunayan ng Pilipinas na ang diwa ng tapang at pag-asa ay patuloy na nabubuhay sa bawat suntok at sa bawat tagumpay ng bayan. 2 sasakyang panghimpapawid ng United States Navy ang nakaranas ng insidente sa tubig noong Linggo ng hapon habang nagsasagawa ng regular na operasyon sa South China Sea, ayon sa kumpirmasyon ng Pacific Fleet ng US Navy. Bandang ng hapon, isang MH-60R Seahawk helicopter na naka-assign sa Battle Cats ng Helicopter Maritime Strike Squadron na nagmumula sa aircraft carrier na USS Nimitz ay biglang bumagsak sa dagat sa hindi pa malinaw na dahilan. 3 crew members ang agad na nailigtas ng mga search and rescue team ng Carrier Strike Group. Ayon sa US Navy, lahat sila ay nasa maayos at ligtas na kalagayan. Pagkalipas ng halos 30 minuto, bandang 3 ng hapon, isa namang Super Hornet fighter jet mula sa Strike Fighter Squadron na kilala bilang Fighting Redcocks ang napunta rin sa dagat habang nasa gitna ng regular na paglipad mula sa parehong barko. Ang 2 piloto ay nakapag-eject sa tamang oras at agad ding nailigtas ng rescue team nang walang malubhang pinsala. Kumpirmado ng Pacific Fleet na ligtas at nasa maayos na kondisyon ang lahat ng sakay ng 2 sasakyang panghimpapawid. Kasalukuyan nang isinasagawa ang investigasyon upang matukoy ang tunay na dahilan ng mga pangyayari. Ang USS Nimitz
na nasa huling deployment nito bago ito planong isailalim sa decommissioning, ay nag-ooperate sa rehiyon matapos ang isang misyon sa Middle East at ngayon ay patungo na sa home port nito sa Washington State. Hindi pa isinasa publiko ang eksaktong lokasyon ng insidente, ngunit ayon sa ilang reports, naganap ito sa bahagi ng karagatan na may sensitibong maritime activity at may mga magkakapatong na claim ng ilang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Donald Trump na napakabihira ng pangyayaring ito at posibleng may kinalaman ng kontaminadong fuel sa nangyari. Nilinaw din niya na walang indikasyon ng panlabas na panghihimasok. Hindi pa rin nagkukumpirma ang US Navy kung may mechanical failure o ibang sangkot sa mga insidente at patuloy pa rin ang kanilang pagsusuri. Sa mga oras na tumataas na tensyon sa mga operasyon ng mga carrier sa mga pinagtatalo ng karagatan, naging tampok sa mga diskusyon ang mabilis na pagkakasunod ng dalawang magkaibang insidente. Marami ang nagtatanong kung ito ba ay isang pagkakatulad na pangyayari o palatandaan ng mas malalim na isyong teknikal o operasyon. Sa mga opisyal na ulat ng Navy, hindi pa rin tinutukoy kung ang panahon o mechanical issue ang sanhi, kaya't patuloy ang masusing pag-aaral. Sa pagpapatuloy ng deployment ng US Carrier Group at sa kanilang pag-uwi, sinabi ng mga military analysts na ipinapakita ng mga insidenteng ito ang mga panganib na kaakibat ng mabilis at tuloy-tuloy na operasyon sa himpapawid sa gitna ng magulong maritime environment. Dahil ligtas na ang lahat ng personnel, nakatutok na ngayon ang atensyon ng pamunuan sa pagtukoy kung ano talaga ang nagdulot ng dalawang aircraft na bumagsak sa dagat sa loob lamang ng maikling pagitan ng oras. Ang insidenteng ito ay paalala sa kahalagahan ng kaligtasan, koordinasyon at maingat na pagsubaybay sa mga operasyon ng militar, lalo na sa mga rehiyong may maselang sitwasyon sa karagatan. Bagamat nagdulot ito ng pag-aalala, ipinakita rin ng mabilis na aksyon ng mga rescue team ng US Navy ang kahandaan at disiplina ng kanilang hanay sa pagharap sa ganitong uri ng hindi inaasahang pangyayari. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapupong ano sa tingin nyo ang tunay na dahilan ng nangyari sa jet at helicopter ng Amerika? Well, okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section?